Good morning mga kapatid, magandang umaga po sa lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang tahanan. It's a blessed Sunday mga kapatid, 5 o'clock in the morning. Yan, at na tayo po ay dadako muli sa ating gawain sa online. Yan. At dahil hanggang ngayon, tayo po hindi makapag sa worship services ng sama-sama dahil nga sa ating kinakaharap ngayon na pandemic nga COVID-19 at dito po sa aming barangay medyo naghihigpit din at talagang hindi rin nagpapasok ng mga tagalabas. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa gawain kahit na ganito, nasa online lang po. At ako po sabi pa nga, maraming paraan ng Panginoon at isa na ito sa mga paraan niya. At ngayong umaga nito ay dadako po tayo sa isa na naman pong mensahe ng Panginoon na mag-i-encourage sa bawat isa sa kinakaharap natin sa ating araw-araw na buhay, sa ating mga personal na mga trials, mga pagsubok. At ang ating pong teksto ay sa una ay mabasa sa John chapter 16 verse 33. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga disciple, "In this world you will have trouble." So sinabi ng Panginoong Jesus na dito sa mundo tayo po ay dadaan, makakaranas ng mga pagsubok. So maliwanag yan, sinabi ng Panginoon, walang pinili yan, lahat tayo dadaan dyan sa mga trials na yan. At itong mga trials ito ay ginagamit minsan ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, na maging way para madisiplina tayo. Sabi niya nga sa Hebreo chapter 12 verse 10, sabi niya po ay ganito, "God discipline us for our good, in order that we may share in His holiness." Sabi po ng Panginoon, di ba? God discipline us for our good, para sa kabutihan natin. Sa Tagalog, sabi niya po sa Hebreo 12:10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. So itinutuwid tayo ng Diyos. Ito mga pagsubok na ito ay ginsan ginagamit ng ating Amang nasa langit na maging magbigay sa atin ng disiplina at para sa ating kabutihan. Amen? Sa muli, bago po tayong patuloy, samahan niyo po muna ako sa isang maiksing panalangin. Ama namin sa langit, Panginoon, tunay nga na ikaw ay makapangyarihan, tunay nga na ikaw ay dakila. At Panginoon, ikaw ang aming doktor na lahat ng sakit ay kayang gamutin, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas, tagapangalaga, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Ngayon, Panginoon, sa aming gawain, muli, Panginoon, ang inyong prosesya ay samahan niyo po kami muli dito. At bawat isa, bigyan niyo po ng knowledge and wisdom na maunawaan namin, Panginoon, ang inyong mga mensahe na nais na iparating sa amin, sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Muli ang lahat ng itataas namin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Yan. Good morning ulit mga kapatid. At talagang ngayong umaga, ang ating pong teksto ay mapatungkol sa pagsubok. Maraming beses na dinaanan itong mga
itong mga pag-aaral tungkol sa pagsubok at siguro ito yung gusto ng Panginoon na to encourage us kung ano yung dapat natin gawin na magbigay kalakasan sa atin ng kanyang mga salita. Ang ating pong teksto ngayong umaga ay mabasa po natin sa aklat ng Santiago, sa aklat ng James yan. Sa English po, ang sabi po sa verse 1, chapter 1 verse 1 hanggang 8. Ang sabi po, verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greeting. Verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. If any of you lack of wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Sa Tagalog po na salin, ang sabi po, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Yan. Pangkaraniwan na, normal na po sa buhay ng tao na kapag tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok ay halos parang pasay niya na yung mundo. Hindi niya na alam kung saan pupunta. Hindi niya na alam kung anong ang gagawin, kung saan patutungo, sinong lalapitan, para lang masolusyonan ang mga problema. Halimbawa, ang pangkaraniwang suliranin ng mga tao, lalo na yung mga Pilipino sa panahon ngayon. Pera, pinansyal, tapos yung kalusugan. Nandyan ang mga, alam mo yun, mga nagigipit minsan sa financial. Maraming
mga tao ngayon na talagang dumaraan sa ganito, at yung iba nangungutang sa mga kapatid, sa mga kamag-anak, o kaya yung iba tatakbo sa pawn shop pagsasanla. Sa Bible, mga kapatid, may napakagandang aral po tayo na mabasa na kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating maging pag-uugali sa mga oras na tayo ay nasa ganoong sitwasyon o sa ganoong kalagayan, kung ano yung dapat nating maging perspective pagka dumarating tayo sa mga gantong sitwasyon. Ang buhay ng bawat pananampalataya, mga kapatid, ay hindi po exempted sa mga pagsubok na dinaranas ng lahat ng tao sa ibabaw ng lupa, no? Pero isa lang po ang magandang assurance, mga kapatid, na mayroon tayong tapat na Diyos. Amen? Ang ating Panginoon ay buhay at tapat. Although hindi tayo exempted na dumanas ng mga pagsubok, na makaranas ng mga trials, ang Panginoon ang ating masasandigan dahil siya ay tapat. Amen? Itong aklat ng Santiago, sa unang verse pa lang, ang sabi nga, di ba? Sabi niya mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, pinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Sa verse 1 pa lang, mga kapatid, kailangan natin na kilalanin kung sino po itong nagsulat po ng sino po yung author nitong nagsulat ng libro na to. Ang sabi po, siya po ay si Santiago, si James. So sa Bible maraming Santiago, pero ito ang mga istorya na sinasabi na ang Santiago po na ito ay tumutukoy sa kapatid ng ating Panginoong Jesus. At ang aklat ni Santiago ay isa sa mga naunang naisulat. Siguro ang sabi nga sa history, probably written before 15 AD. At sabi rin sa history of the church, itong si James, si Santiago ay taong mahilig mag-pray, mapanalanginin. Yan. Amen. At talagang makikita mo sa kanya yung tanda na talagang lagi siyang nagpipray. Dahil ang kanyang tuhod ay napakakapal na kalyo. Dahil siguro madalas siya pag-pray, nagkakalyo na yon, kumapal na. Sabi pa nga ng sa history halos kasing kapal na ng tuhod ng kamelyo. Ganyan po kakapal. Siguro ito nagpipray baka 8 hours a day. Ganun talaga siya makipag-usap sa ating Panginoon. At itong si James ay naging martir sa Jerusalem nung siya ay inihulog sa isang mataas na bahagi ng templo. Inihulog po siya. Pero hindi po rin yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa makatuwid na buhay po siya nung inihulog siya. Nung nahulog, nung nasaba na siya, talagang pinagkapalong, pinagbubog hanggang sa namatay. Pero alam niyo mga kapatid, habang ginagawa sa kanya, habang inaatake siya, nasaktan siya ng mga bubugbog sa kanya,
Alam niyo ginagawa niya, mga kapatid? Nagpipray siya. Pinagpipray niya yung mga nanakit sa kanya. Talagang itong si Santiago ay martir na nasaktan ka na, pero pinagpipray pa yung nanakit sa'yo. Talagang napaka-amazing ng Panginoon sa buhay ni James. Nagawa mo ipag-pray ang mga taong nanakit sa'yo hanggang sa kamatayan. Alam nyo, itong si Santiago ay talagang mababa ang loob niya. Mapagpakumbaba. Last time, topic po natin yung pagiging mapagpakumbaba. At ito po si Santiago ay ganoon din po, taong mapagpakumbaba. Imbis na sabihin niya sa unang salbo ng kanyang sinulat ay sabihin niya, ako si Santiago, kapatid ni Kristo, ni Jesus, anak ni Maria. Pwede niya sabihin yun kasi yun naman po ang totoo. Pero hindi. Hindi niya po ginawa yun. Hindi niya po isinulat yun. Diba? Ang sabi niya sa verse 1, Santiago, lingkod ng Diyos. So, sabihin, lingkod siya ng Diyos, servant siya ng Panginoon. Diba? Ganun niya ay binababa yung sarili niya. Hindi siya naghahangad na maging pantay man ng ating Panginoon. Dahil kapatid niya pwede niya naman gawin, pero hindi niya ginawa. Talagang ang sabi niya, lingkod siya ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ganun niya po ibinababa ang kanyang sarili. At ang kanyang sulat ay patungkol kanino. Yan. Ang sabi niya nga, ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Alam niyo, mga kapatid, ang teksto po nitong verse na ito, karamihan po nung time na yon, ang mga Kristiyano po, ang mga Christian po, mga believers po ay pinipersecute po sila. Kaya siguro nung time na yon ay nagmamigrate sila sa iba't ibang lugar. Pupunta sila sa iba't ibang bayan dahil sa umiiwas nga sila dahil pinipersecute na yung mga Kristiyano noong panahon na yon. Na mga parselyo, pinapatay, nasaktan. So yung iba ay lumalayo, nagmamigrate at talagang para silang kumakalat sa buong lupain na yon. At bawat pupuntahan nila ay nagtuturo din po sila. Nagbabahagi rin po sila ng mga salita ng Diyos. Yun, at itong sulat na ito ni Santiago ay para sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. At ito nga si Santiago na isulat niya na ang mga nananampalataya noong araw na yon, dahil nga sa mahigpit talaga namang inuusig sila ng mga tao. Kaya sila siguro kumalat doon sa lupain ng Judea at sa Samaria. Ganun din sa mga lupain ng Roma, sa Alexandria, sa Cyprus, sa Greece, at saka sa Asia Minor. Ito mga mananampalataya na kumalat ay nag-establish din po sila ng mga Christian churches. At ang pagsulat po ni Santiago sa kanila bilang isang concerned leader na ang dahilan po ay para ma-encourage sila sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa mga panahon na dumaraan sila ng mga pagsubok. At ang layunin po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay matuto tayong humarap at magtagumpay sa mga pagsubok. Amen.
Sa verse 2 hanggang 4, sabi, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabi, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Count it all joy when we meet trials of various kind. Sabi, ibilang po natin na isang kagalakan ang pagdaranas ng iba't ibang pagsubok. Pag sinabing consider means pag tinignan mo sa dictionary, ito ay think, count, o regard. Yan. Itong mga pagsubok na ito, ang sabi po ay isipin natin o ibilang natin o itulad natin na kagalakan. Teka, sandali. Minsan may mga Kristiyanong magtatanong, binabayon na ako ng problema. Matutuwa pa ako. Minsan may ganyan po mga kapatid na binabayo ka ng problema, kailangan matuwa ka. No, ang sabi po, ito po paliwanag dyan Bakit kailangan natin magalak sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan? Yan po yung tanong Bakit kailangan nating magalak sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan? Sapagkat mga kapatid, ito ay may makapangyarihang benepisyo, at ang benepisyo na pagdaanan natin ng mga pagsubok, ang verse 2 hanggang 4 na ating binasa ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang dahilan kung bakit kailangan nating magalak. Maging matatag po ang ating pananampalataya kapag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na yan. The testing of our faith produces steadfastness. The point is not to pretend to be happy when we face pain, but to have a positive outlook. Sabi nga, consider it an opportunity for great joy because of what trouble can produce in our life. Ano yung magagawa nito sa ating buhay? Ang sinasabi po ni Santiago na gawin nating dagdag kaalaman ang mga pagsubok na ito. Itong mga panahon na binabayo tayo ng problema ay maaari makapagturo sa atin ng perseverance. Pero marami pa rin mga kapatid, maraming Kristiyano ang naisip na sumunod naman ako sa iyo, Lord. Nag-ministry naman ako, Lord. Araw-araw, Lord, nasa church ako, Lord. Gumagawa naman ako ng kabutihan, Panginoon. Pero bakit ang daming pagsubok nito? Bakit ang dami namang binibigay niya na pagsubok sa akin? Pagkakatapos ng isa, meron na naman isa. At madalas ang bigat pa, Lord, ng mga pagsubok na binibigay mo sa akin. Minsan tatanungin pa natin ng Panginoon, bakit mo ito pinahintulutan, Lord? Yan ang sinasabi ng mga tao. Ang pagsubok, kapatid, hindi po yan resulta. Yung mga trials na pinagdadaan natin, hindi po yan resulta ng hindi pagsunod sa Panginoon. Yan po isang maliwanag. Kundi, ang sabi, ginagamit ng Panginoon yan para i-test ang iyong faith, ang inyong pananampalataya. Amen? Last 3 weeks ago sa ating Bible study, ating natalakay ang faith, ang pananampalataya, at di ba? At ito nga
na ang ating mga pagsubok na pinagdadaan ay ginagamit ng Panginoon yan para tayo maging matatag. At ang mga pagsubok na yan ay hindi rin nga yan resulta ng hindi yung pagsunod sa Panginoon, kundi ito'y ginagamit ng Panginoon para i-test, subukin ang iyong pananampalataya. Lord, sabi pa ng isa, Pastor, paano ako magsasaya? Nag-break kami ng girlfriend ko, nag-break kami ng boyfriend ko. Tapos, sabihin mo, magalak ako sa pagsubok. Dumanas ng mga pagsubok, tapos magagalak pa ako. Alam niyo mga kapatid, wala pong sinasabi rito na hindi ka pwedeng masaktan. O wala rin dito sinasabi na hindi ka pwedeng umiyak, kapatid. Kapag nakaranas ka, dumaan ka ng masakit, ng mabigat na pagsubok, pwede kang umiyak. Mahirap naman tumawa ka, baka sabihin nila, binayo ng problema, tumatawa, baka pagkamalang ka pa nilang nasisiraan ng bait. Wala hong kaso kung tayo po ay umiyak. Dahil mismo ang Panginoong Hesus, hindi nga niya pinagbawalang umiyak si Mary nang mamatay ang kapatid niya si Lazarus. Itong si Mary at si Lazarus ay magkapatid, at nung namatay po si Lazarus, umiiyak po itong si Mary nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Kasi hindi niya pinagbawalan. Hindi niya sinabi na magalak ka dahil namatay ang iyong kapatid. No. Hindi po pinagbawalan ng Panginoon yan. Normal yan sa isang tao na makaramdam ng pighati, ng masakit, na maglabas ng emotion na kanyang nararamdaman sa kung ano yung pinagdadaanan niyang pagsubok. At in fact, mga kapatid, ito, ang ating Panginoong Hesus ay umiyak din. Basahin natin sa 1 chapter 11 verse 33 hanggang 35. Ang sabi sa 33, nakita ni Jesus na siya at ang mga Hudyong sumasama sa kanya ay tumatangis. Siya ay namighati sa espiritu at naguluhan. Verse 34, sinabi niya, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika kayo at tingnan nyo. Verse 35, si Jesus ay tumangis. Diba? Ang ating Panginoong Jesus, dahil itong si Lazaro ay itong sila Mary, kumbaga malapit sa puso sila ng ating Panginoong Jesus. Para itong mga close pan na to, friend, lagi magkakasama. At itong nung nabalitaan nga ng ating Panginoong Jesus na namatay si Lazarus, siya mismo ay tumangis. Malalaman natin ang lalim ng ating pagkatao, ng ating karakter. At makikita ito kung paano tayo mag-react sa mga matinding pressure, sa mga pagsubok. Dito makikita ang ating karakter kung paano tayo nag-react sa mga gantong pagsubok. Wala hong kaso na tayo ho ay makaramdam ng magtumangis, masaktan. Okay lang po yan, kapatid. Pero hindi naman sinabi na habang buhay ka nang tatangis dahil nag-break kayo ng girlfriend mo. Hindi po sinasabing gano'n. Pwede mo iyakan ngayong gabi, pero bukas magpasalamat ka sa Diyos. Dahil malay mo, ang taong yan ay hindi talaga para sa iyo. Hindi siya talagang the one para sa iyo, kapatid. Diba? At baka makahanap ka pa nga ng mas tamang tao para sa iyo.
Alam niyo itong mga ang mga tao kapag ka dumarating sa mga ganitong sitwasyon, sa mga negatibong sitwasyon, ang positibong tao ay lagi siya nakakakita ng magandang opportunity sa isang negatibong sitwasyon. Positive thinking people always see opportunities in a negative situation. Maaaring ang dumaraan, ang pinagadaanan ng sitwasyon ay mabigat. Pero hindi mo alam kung mayroon palang mas magandang plano ang Panginoon para sa iyo. At isa sa mga susi po ng isang matagumpay ng buhay Kristiyano ay ang isang matatag na pananampalataya. Amen? Ang magandang balita po mga kapatid, ang pagsubok po ay sa loob lang ng maiksing panahon, sa isang maikling panahon. Sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 6, sabi, ito'y dapat nyo ikagalak. Ang sabi po, ito'y dapat nyo ikagalak kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, hindi po sinabi mahabang panahon. Saka nakakita ng bagyo na tumagal sa isang lugar. Dumaraan lang po yan mga kapatid. Hindi po nag-i-stay ang bagyo dyan. Kapag mayroong bagyo na papasa sa bansa natin, hindi po nag-i-stay ang bagyo. Dumaraan. Dinadaanan niya lang bawat lugar. Ganyan din po ang mga pagsubok. Dumadaan po sa ating buhay pero hindi po nag-i-stay yan. Ang sabi nga, di ba? 1 Peter chapter 1 verse 6, maikling panahon. Alam po ba natin mga kapatid na ating pananampalataya ay higit pa sa ginto. Ang sabi nga sa unang Pedro chapter 1 verse 7, ito po sinasabi, ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mamahayag si Jesucristo. Amen? Yung ating pananampalataya mga kapatid, itinetest yan ng Panginoon. Kung talagang totoo yan. Kung talagang pure ang iyong pananampalataya. Kaya nga sa verse 4, kailangan tayo magpakatatag hanggang wakas upang tayo maging ganap at walang pagkukulang. Sabihin buo ang ating pananampalataya. Ang matatag na pananampalataya ay nagbubunga ng kaganapan ng isang mananampalataya at hindi na siya magkukulang. Amen? Sa verse 5, sabi, if any of you lack of wisdom, you should ask God, who give generously to all without finding fault, and it will be given to you. Sa Tagalog, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ang tao, mga kapatid, pag hinihingian mo ng 1, 2, 3, 4, pang-5, susumbatan ka na yan. Diba? Pero ang Panginoon natin, ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na pinakamayaman, pag humingi ka sa Kanya, mga kapatid, hindi Kanya susumbatan at magbibigay pa siya ng sagana. Kaya nga, humingi tayo ng tulong sa ating Diyos sa oras ng pagsubok. Ask God. Ano ba yung kailangan nating hingin sa Diyos sa oras ng pagsubok? Financial? Ano? Na mabayaran mo na lahat ng mga baga, siyempre karamihan walang trabaho para mabayaran mga utang mo, gano'n. No? Hindi po mga kapatid. Ang kailangan nating hingin sa Diyos
sa oras ng mga pagsubok ay karunungan, wisdom, mga kapatid. Kung kulang ng karunungan ang sino man sa atin, humingi tayo sa Diyos ng karunungan kung paano natin haharapin. Pag binigyan ka ng wisdom ng Panginoon, ito yung malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin, kung paano mo dapat harapin ang mga problemang iyong kinakaharap. Pansinin po natin na bakit nauugnay ang paghingi ng karunungan sa Diyos, samantalang ang unang pinag-uusapan natin ay hinggil sa pagdanas sa pagsubok. Nais ng Panginoon na tayo ay maging matalino sa pagharap ng mga problema. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng karunungan kung paano natin harapin ang mga pagsubok upang hindi tayo mapagdalangan ng kalaban. At ang pagtatagumpay sa pagsubok ay nangailangan ng karunungan mula sa Diyos. Sa Diyos lang. Hindi kung kani-kanino. At kalakip ng dapat nating maging ugali sa mga pagsubok ay ang pagtitiwala sa karunungan ibinibigay ng Diyos sa atin sa oras ng mga mabibigat na pagsubok. Ang sabi nga ni James, by wisdom, sabi. James is talking not only about knowledge but about the ability to make wise decision in a difficult circumstances. Ang sabi ni Santiago na ang kailangan natin yung wisdom para magkaroon tayo ng kakayahan na mag-decide ng maayos kung paano tayo haharap sa mga sitwasyon natin kinakasadlakan. Whenever we need, we can pray to God. And He will generously supply what we need. Kung ano yung pangailangan natin. Lord, kailangan ko po yung kailangan ko po ng kotse. No. Alam ng Panginoon kung ano yung para sa iyo, kapatid. Kailangan mo ng kotse, di ka na marunong mag-drive. Wala ka pa lisensya. Kaya siguro binibigay ng Panginoon sa iyo, motor ka lang muna, anak. Diba? Alam ng Panginoon kung ano yung dapat para sa iyo. At ang Panginoon ay matalino. Ang ating Panginoon, ang bibigay sa atin ay yung karunungan kung paano natin haharapin ang mga problema. Amen? Sabi nga rin dito sa unang Korinto, chapter 1, verse 24, sabi po ay, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang maganda nito, kapatid, kapag tayo ay humihingi sa Diyos, siya ay saganang magbibigay at hindi manunumbat. He is the God who gives generously to all without reproach, and He will give it to you when you ask. Sabi sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Minsan sa ating buhay, kapatid, kasiguro hindi ka makaalis sa mga problema na yan. Kasi baka hindi ka humihingi sa Diyos. Ask in prayer. Hingin mo ang wisdom kung paano mo masusolusyonan ang problema. Don't rely on yourself. Huwag kang aasa sa sarili mong kakayanan. Umasa ka sa Panginoon. Ipasa Diyos mo, kapatid. At bahala si Lord.
na isolve ang lahat ng problema. Amen? Pero bakit ba natin talaga kailangan ang pagsubok, ng mga pagsubok? Diba? God allow trials in order to test our faith. Diba? Sabi nga sa verse 3, knowing that the testing of your faith produce endurance. Kaya nga, testing means tested and found proven. Kumbaga, sinusubok tayo. God is testing our faith in order to prove its strength. Kung talagang matibay ka nga, kung talagang matatag nga ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Paano mo naman kaya malalaman na kaya mo nang humarap sa mga pagsubok, kundi ito susubukin? Kaya nga tayo susubok kasi para malaman kung talagang matatag ka na humarap sa mga trials na yan. Ang sabi nga sa di ba sa kagad na sa 1 Peter chapter 6 verse 7, in this you greatly rejoice. You had been distressed by various trials, so that the proof of your faith may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. God allowed trials, mga kapatid, in order to test our devotion to Jesus. Sabi nga sa Roma chapter 8 verse 37, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya ang sa atin ay umibig. Sa 38, sabi rin na sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. Verse 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Trials teach trust. Ang mga pagsubok ay nagtuturo na magtiwala tayo sa Panginoon. Sa Kanya lang tayo magtitiwala at magre-rely. And trials purify. God allow trials to purify our lives, ang ating mga buhay. Sabi nga sa unang Korinto chapter 3 verse 11, for God has already placed Jesus Christ as one and only foundation, and no other foundation can be laid. Verse 12, some will use gold or silver or precious stone in building the foundation. Other will use wood or grass or straw. Verse 13, and the quality of each person's work will be seen when the day of Christ is exposed. For on that day, fire will reveal everyone's work. The fire will test it and show its real quality. 14, if what was built on the foundation survived the fire, the builder will receive a reward. Diba? Para malaman kung ano ba ang ang quality ng iyong pananampalataya, kailangan padaanin tayo sa pagsubok. Kaya nga ang ating mga pagsubok ay isang opportunity para maipakita natin ang ating pananampalataya. At ang mga pagsubok ay sabi nga, nagpapalago, nagpapatibay sa atin. Kaya nga, sa Old Testament, di ba? Sino ba yung nagpabukal ng tubig sa ilang? Namumblema na sila noong time na yun. Wala silang mainom. Uhaw na uhaw sila. At mainit ang disyerto yung lakaran ng mga Israelita. Sino ang nagpabukal ng tubig sa ilang? Ang Panginoon.
Nung dumating sila sa dagat ng pula, hinahabol ang mga Israelita ng mga Ehipto. Sino ang naghati sa dagat na pula? Ang Panginoon. Hindi kaya ng tao, ang Panginoon ang gumawa. Sino ang nagpadala ng pagkain kay Elias sa panahon ng tagutom? Di ba? Ang Panginoon. Sino ang nag-ingat kay Shadrach, kay Meshach at kay Abednego sa loob ng pugon na naglalagablab? Nung ipinasok sila sa pugon at inapoyan. Ang Panginoon. Sino ang nagpatikom ng bibig ng leon? Ang Panginoon. Sino ang naglinis sa ketong ni Naaman? Ang Panginoon. Sino ang nagpabagsak sa pader ng Jericho? Ang Panginoon. Lahat ng trials na pinagdaan ng mga tao, ang major purpose niyan, kapatid, ay para maipakita natin yung pagiging Christ-like character natin sa ating mga sarili. Sabi nga rin sa Galatians chapter 5 verse 22, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay na walang kautusan. Trials equip us for the service in the kingdom of God and for the sake of others. Yung mga pagsubok na yan, pinapalakas niya ang ating pananampalataya para ano? Para tayo maging kagamit-gamit at kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos at para sa ating kapwa. Ganun din sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, sabi, God comfort us in all our affliction so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort which we ourselves are comforted by God. Therefore, God is using our trials to make us useful in helping others. Ang mga pagsubok na ito ginagamit ng Panginoon para maging kagamit-gamit tayo at makatulong din tayo sa ating kapwa. Sa ating fellowship, di ba meron tayong testimony. Yung mga pagsubok na yung, kapatid, sa ating mga testimony, sa ating Bible study, sa ating fellowship, alam niyo, kapatid, encouragement yan sa iba na nakikinig. Ikaw na dumaranas ng pagsubok, pag nagtitestimony ka paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo, nai-encourage mo yung kapatid. Nai-encourage mo yung mga tao, yung ibang tao. At tutulungan mo sila sa pamamagitan ng iyong testimony. Kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo. Trials intensify, strengthen our faith. Diba? Ano ba yung kailangan natin gawin? Number 1, magtiwala. Magtiwala sa ating Panginoon. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa ating Panginoon. Number 2, ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin na sa bawat sitwasyon ay mayroon tayong matututunan. Kumbaga experience. Ay alam ko na nang gagawin dito. Pinagdaanan ko na yan noon. Itong problema na yan, alam ko nang gagawin dyan. Kasi pinagdaanan ko na yan, pinagpray ko na yan sa Panginoon. At ito ang privilege ng Panginoon sa akin na kung paano ko ma-solve ang mga problema na yan. Para itong isang paaralan na nagtuturo sa atin. Sabi nga, the best learning that will change the direction of our life is in through bad times.
Ito yung pinaka-teacher natin na nagtuturo sa atin, sa ating buhay, na may makukuha tayong leksyon. Number 3, maglingkod at maging pagpapala sa iba. Ang mga pagsubok ay ang mga kailangan natin gawin na maglingkod at maging pagpapala sa iba. Be a blessing. Kaya nga yung mga testimony mo, it give spiritual support and reach out the others. Abutin mo ang iyong mga kapatid sa iyong paglilingkod. Be a blessing. 4, manalangin. Diba? Ask. Humingi. Believe. Maniwala ka. Confess and declare. Sa verse 6 to 8, sabi nga, magtiwala sa Diyos sa oras ng pagsubok. Let him ask in faith with no doubt. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Hindi nais ng Diyos na tayo mag-alinlangan. Sapagkat kung nag-aalinlangan ka, kapatid, wala kang matatanggap sa Diyos. Naalala niyo yung kwento ng kay Pedro sa may dagat. Di ba? Naglakad na siya. Nakailang hakbang na siya, kapatid. Pero nag-doubt pa siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya siya nahulog sa tubig. Pag magtiwala ka sa Panginoon, kailangan ito isang buo. Isang buo, hindi kalahating pagtitiwala lang. Ang gusto ng Panginoon ay isang buo. Buong pagkatao mo, pagkakatiwala mo sa Panginoon. Kaya sa oras ng mga pagsubok, ang kailangan ay ang pagtitiwala sa Diyos. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Double-minded, pabago-bago ng isip, atras-abante, oo, hindi. Ang mga taong ganito ay walang matatanggap sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay pabago-bago ang isip. At hindi natin talaga alam kung ano yung gusto natin. Hindi ka, kapatid, magiging matagumpay sa mga pagsubok na darating sa iyo kung ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon ay pabago-bago. We must believe not only in the existence of God, but also in His loving care. Amen? This include in relying God. So mag-rely lang tayo sa ating Panginoon and expect natin na tayo pakikinggan at sasagot ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. Tanggalin natin sa isip natin yung critical attitude. Hindi gusto ng Panginoon na hindi ibigay sa iyo mga request mo. Ang gusto niya maging buo ang iyong tiwala sa Kanya. At pagkaroon tayo ng confidence that our God will align our desire with His purpose. Hindi yung gusto mo, kundi yung kalooban ng Panginoon. Kapag nakita mo na ang pirmihang pagkilos ng malaking alon sa dagat, makikita mo kung gaano sila walang kakayanan. Alam mo yun, kung saan tangayin na lang. Sabi nga sa James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hand, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya at siya'y lalapit sa iyo. Tumawag ka at di kayo sasagutin ng Panginoon. Ang payo sa atin ay lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid, para siya'y lumapit din sa atin. Linisin natin ang ating mga kamay
ang ating pagkatao, ang ating puso, ang ating isipan kung tayo nagkasala. Let there be no accountability of sin in our hand. Linisin natin ang ating mga puso at huwag pabago-bago ang ating mga isipan. Kaya nga sa conclusion mga kapatid, mag-alak tayo sa iba't ibang pagsubok sapagkat ito'y dito tumatatag ang ating pananampalataya na nagdudulot upang maging ganap at walang mga pagkukulang sa harapan ng Diyos. Humingi tayo ng ibayong karunungan, wisdom sa ating Panginoon upang sa mga pagsubok na ito ay may ibayo tayong talino na harapin ang mga pagsubok upang tayo maging matagumpay. At sa panghuli kapatid, magtiwala tayo sa Diyos ng buong buo at hindi nag-aalinlangan sapagkat tayo ay tatanggap sa Diyos ng sagana at walang pagkukulang. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa inyong mensahe sa umagang ito. No, Panginoon, sa aming mga problema, sa aming mga kinakaharap na mga trials, Panginoon. Dapat, Panginoon, na kami maging matatag at mag-rely lamang sa iyo, Panginoon. Dahil ang mga pagsubok na ito, Panginoon, ay magtuturo sa amin na kumapit sa inyo, na tumawag sa inyo, Panginoon. Na magdasal sa inyo na bigyan kami ng karunungan, ng wisdom upang malaman namin kung paano namin haharapin ang mga problema. Maraming salamat Panginoon sa mga pagsubok na nagpapatatag ng aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin at nag-i-encourage sa amin sa pagharap namin sa mga problema. Maraming salamat Panginoon sa pagmamahal, sa pag-ibig sa iyong mga anak. Ang lahat ng pasasalamat at pagdakila ay nararapat lamang sa inyong mabuting pangalan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.